Easterlies patuloy pa rin na magpapainit sa bansa pero magkakaranas tayo ng mga ilang mauulap na himpapurin lalo na sa bahagi ng silangan ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon at sa bahagi ng Mindanao patuloy pa rin makakaranas ng mga cluster rain clouds nitong maghapon. Kaya asahan ng mga kalat-kalat na mga ilang moderate and some heavy rain showers sa ilang bahagi ng Caraga, Davao Region at ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Unsettled geomagnetic field, patuloy pa rin naka-forecast at asahan pa rin na posible pa rin umabot sa unsettled ngayong araw. Pero manatiling kalmado ang ating solar radiation, maging ng ating posibleng radio blackout. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, April 6, 2024. Ang oras natin boys may umaga, alas 10:59 na ng umaga. Almost stationary na medyo overcast and gloomy pa rin tayo na may pagka-hazy ang ating halos maghapon pa rin at makikita natin sa ating live CCTV snapshots ay medyo overcast and gloomy pa rin ang umiiral. Dahil medyo umiiral po ang ating easterlies, kaya medyo magiging maulap ang bahagi natin, lalo na sa silangang parte ng Luzon at hanggang Southern Luzon at umaabot din sa bahagi ng Metro Manila. Pero patuloy na pagtaas ng ating heat index at posible pa rin ang ating humid na magiging panahon dahil sa pagtaas pa rin ng temperatura. Sa ating current conditions, bukod sa haze, ay magiging overcast nga po tayong maghapon at makikita natin kung sisilipin natin pala ang ating Doppler imagery, makikitang mataas ang cumulative ng water vapor sa silangang bahagi ng Quezon Province at ilang bahagi sa Southern Luzon at kabilang na ang Camarines Norte at ilang bahagi ng Camarines Sur. So medyo makakaranas kayo dyan ng mga kalat-kalat na pag-ulan at may mga posibleng pagkulog at pagkidlat lalo na mamayang hapon dahil sa umiiral nga po na easterlies. Despite ng mga makakaranas madalas ng light rain showers at posibleng moderate, pero hindi naman ito nagtatagal. At sa lowest temperature na tala na weather station sa Caloocan, kaninang 4:52 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27.3 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng maalinsangang temperatura, umabot ng 35.6 degrees Celsius kahapon nito ng hapon at 3:06 PM. Despite na alas 3 na po ito ng hapon, pero patuloy tayong nakakaranas ng mas mataas na temperatura. Saksi na ang recording sa aking weather station. So, nitong araw ay huwag masyadong magpa-dehydrate dahil maging sa hapon ng alas 3 ng hapon ay mataas ang ating inaasahang temperatura. Sa heat index ay umabot din ng mataas sa amin na nasa 45.5 degrees Celsius. Kahapon po ito at kung titingnan natin sa official weather station si Pag-asa, halos may kapantay kami na mataas na heat index na parehong 45 degrees Celsius ang Dagupan sa Pangasinan na may 45 degrees Celsius na highest temperature sa talaan ni Pag-asa. At mga pangalawa ang Katarman Northern Samar na nasa 43 degrees Celsius at sumunod na ang mga areas ng Rojas City sa Capiz, Puerto Princesa at dyan sa Lawag, Ilocos Norte na may pare-parehong tigpo 42 degrees Celsius na init pandama. So asahan natin na maghapon na maglalaro pa rin sa 40 to 45 degrees Celsius ang magiging heat index natin ngayong araw. Samantala sa ating forecast storm prediction, kung titingnan natin, in 3 days hanggang Lunes ay magiging partly cloudy at magiging klaro naman pagdating ng Lunes. So patuloy pa rin na maglalaro sa may pinakamatataas na temperatura. Pero ngayong Sabado, maglalaro lamang daw sa hanggang 34 to 35 degrees Celsius ng temperatura. Pero mas mainit ang magiging alinsangan natin bukas ng Linggo at sa Lunes. Pinakamataas bukas ng Linggo raw na aabot ang forecast ng 37 degrees Celsius ang magiging alinsangan natin o temperatura o air temperature. So take note yan mga folks. Samantala sa ating PH Extremes in past 24 hours, nangunguna sa maalinsangang panahon ang Tugigaraw na napakainit ng air temperature nila, nasa 38.6 degrees Celsius na grabing init. At naipost na natin yan kahapon na hapon na, alas 6 na, pero mataas pa rin ang temperatura sa Tugigaraw. Ganun po kagrabe ang init sa kanila dyan.
Sa lowest temperature naman sa Baguio City, stationary lamang sa kanila, na 17 degrees Celsius ang lowest. Kung mapapansin ninyo ay nasa 17 degrees Celsius na ang pinakamababa sa kanila kapag katag-init. Sa ulan naman, ang Borongan Easter Samar ay inulan sa kanila ng 26 mm na total rainfall. Well, dahil nasa influence na rin ng trough cluster kahapon, kaya nakaranas sila ng mga ilang kalat-kalat ulan diyan sa silangan ng Visayas. Samantala sa ating outside humidity ay nasa moderate po ang ating humidity na nasa 73% at walang pagbabago since last hour. Bahagyang mataas ang ating atmospheric pressure na nasa 1,012 hectopascals pero slowly itong bumababa raw since last hour. Sa ating high tide and low tide status, so far ay maximum high tide mode tayo at 19 minutes pa ang natitira to maximum high tide. So, gaano ba kataas ito? Kung sisilipin natin, yung high tide natin ay mukhang aabot ng pinakamataas na mga hanggang 0.2 lamang. So, 0.2 meters naman to 0.4 meters. Ayan, ang pinakamataas na high tide. So, hindi siya sobra o hindi man lang aabot ng 1 meter. Gabi pa po ito aabot ng 1 meter. Mga bandang 9 o 10 PM pa po. Aabot ng o bandang 8 o'clock yung pinakahalos 1 meter ang taas niya. So, katamtaman lamang ang taas ng high tide ngayon. So, pwede pa rin mangisda ang ating maliit na bangkero sa Pangpang Manila Bay. Lalo na sa magha-harvest ng mga tahong just in case. Lalo na sa bahagi ng Pandang Cavite area. Baka maganda ang mga harvesting nyo ng mga tahong dyan dahil katamtaman lamang ang lalim. However, sa ating space weather status ay nasa unsettled pa rin po tayo at geomagnetic field na 3.33. Kung sisilipin natin yung pinaka-status ay ang condition ay magkakaroon ng minor area impact ng poleward ng 65 degrees geomagnetic latitude. So magkakaroon lamang ng mga mahihinang power grid fluctuations, posible, at northern lights na makikita by areas ng Canada, Alaska pa rin. Siyempre, meron din sa ilang bahagi ng South Pole. So, yun lamang at onset pa lamang ito. So, medyo nagpapalit pa lamang into unsettled. Pero kung titingnan natin sa forecast, ay wala naman tayo makikitaan na paglala ng geomagnetic field hanggang sa susunod na 2 araw. So, malamang ang hanggang unsettled lamang ang magiging geomagnetic field natin. At since medyo kalmado pa itong isang sunspots ng AR3628. So, pero babantayin natin yan dahil may mga potentially pa rin na magre-release ng coronal mass emissions yan o yung mga solar plasma na magdudulot po ng biglaang solar radiation. Sa ngayon, medyo kalmado pa at mula kahapon, medyo nagkakaroon na ng ibahagyang pagtaas ng mga solar radiation o sa X-ray flux natin. Kung titingnan natin, medyo pumipitik-pitik na po sa C category o nasa active line. Malamang epekto yan ng possible na releasing itong AR3628. So patuloy nating binabantayan yan although hindi naman malakas ang kanyang pag-release ng kanyang coronal mass emission. At kung sisilipin natin sa SOHO o sa LASCO ay wala naman tayong nakikitaan na malakas ang pagbubuga o pag-release ng solar burst o ng radiation. Pero nararamdaman ng ating magnetosphere yung pag-a-arrive ng solar wind since medyo mabilis-bilis din ang ating solar wind. Bagamat nasa normal speed lamang ito na nasa 438.5 km a second, medyo nararamdaman yung epekto ng unsettled geomagnetic field natin na nagdi-disrupt at pinaka-highest na disruptions ito kaninang 8:58 AM nasa pinaka-lowest disruption of 17.41 nanotesla yung H parallel position. So yung earthward ganun din. At least highest na ang 59 o mga higit sa 59 nanotesla ang nire-release. So, medyo na-disrupt yung ating magnetosphere, pero nakakayanan naman. Siyempre, may epekto yan sa ating ionospheric TEC range at sa kasalukuyang naapektuhan ang Southeast Asia kasama ang Pilipinas. At ang Northern Lights, sasahan natin medyo tataas yan.
At unti-unti nang bahagyang tumataas yung aurora latitude ng 65 degrees. So, obserbahan na lamang mga folks. At sa ating forecast solar wind ay manatiling mataas yung travel ng plasma density hanggang sa mga susunod na 3 araw. Makikita rito sa radial velocity at plasma density. Ayan o. Medyo mataas pa rin at naglalaro sa mga hanggang 450 at maaari pang umabot ito ng hanggang 500 ang magiging radial velocity starting April 9 to 10. Well, mukhang holiday yata yan sa mga araw na yan. So, take note yan mga folks. So, dahil mahina pa lang naman, minor pa lamang ito, kaya wala masyadong malala sa D-region absorption ng ating degraded frequency. Sobrang baba lamang nito, so hindi masyadong apektado yung ating HFM and BHS conditions. Maganda naman ating degradation, kaya sa gabi lamang ang bahagyang mahirap ang high frequency condition between 10 to 12 meters ang taas. Samantala kay Taal ay natiling moderate yung kanyang thermal emission. So sisilipin natin kung gaano ito kataas, na natiling nasa 12 megawatts yung kanyang variable radiated power. So nasa moderate pa rin ito. At nanatiling medyo may moderate na magmatic intrusion sa pinakabunganga nito. Pero wala namang significant na VIRS indication. So obserbahan na lang natin mga kabatang. Kung sisilipin natin, hopefully live siya. Yung ating CCTV na ginagamit. Courtesy of KTMI. At makikita po na napaka-gloomy po at makulimlim ang bahagi nito sa may bandang Taal Lake. At hindi masyado maaninag. Pero base sa pagiging hazy sa paligid ni Taal, mukhang patuloy na nagre-release ng SO2 emission si Taal Volcano despite na maulap ang paligid sa Batangas area at sa Taal Lake. So mukhang magkakaroon ng mga ilang mahihinang pag-ulan just in case. So sa mga kabataan natin, obserbahan na lang po natin yung lagay ni Taal since wala naman itong pinapakitaan na indikasyon ng pagbubuga ng napakaraming SO2 emission. Pero patuloy na nagkakaroon ng magmatic intrusion, kaya nagkakaroon ng thermal detection. Kung sisilipin naman natin sa data feed ni PBOX, ay wala naman daw na namataan na anumang volcanic earthquakes. At walang update sila. Na-report na natin ito, yung April 4 nila. So, walang latest update si PBOX sa status ni Taal Volcano. So, sa mga personal natin sa PBOX, galaw-galaw naman po mga folks at i-update naman natin yung latest SO2 emission ni Taal Volcano. Dahil binabantayan natin yan, hindi natin pwedeng alisin o maging kampante tayo kahit na ito ay medyo tahimik. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:47 AM at inasang lulubog naman ito mamayang 6:08 PM. Ang almost new moon na po na 9% illuminated na lang ng waning crescent ng sinag ng buwan ay palubog pa lamang ito at halos nasa moon elevation of 57 degrees pa lamang ito. Kaya sumikat ito kaninang madaling araw at 4:31 AM at inaasahang mamayang hapon pa po ito lulubog ng 3:46 PM. Mamayang hapon pa ito lulubog. So take note na lamang, palubog pa lamang siya. At sa atin namang local weather ato para ngayong Sabado hanggang bukas ng Linggo ay magiging partly cloudy daw ating maghapon at maliit ang chance na pag-ulan at 3%. Ganon din bukas, magiging partly cloudy din ang ating maghapon halos. Epekto yan ng Estelisa. So magiging partly cloudy ang madalas natin at mga ilang mostly cloudy lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Pero patuloy ang mataas na heat index at humid natin o ng ating air temperature. Highest and lowest temperature expected ngayong araw naglalaro sa 34 degrees Celsius nga ang ating magiging temperatura. Pero bukas daw na linggo ay aabot ng hanggang 37 degrees Celsius ang magiging highest air temperature natin. So take note yan mga folks. And lowest temperature expected naman natin maglalaro sa 25 to 26 degrees Celsius. Diretso agad tayo sa ating ginagamit sa satellite imagery. Dulot po ng Stellis ay magiging partly cloudy madalas at magiging overcast and gloomy po ang iiral lalo na sa silangang bahagi ng Luzon at Southern Luzon at ilang bahagi ng Eastern Visayas. Dahil po dito ay magkakaroon ng mga potentially na mga isolated cases na mga ilang light rain showers.
lalo na sa bahagi ng Cagayan area, dyan sa may baybayin, at silang bahagi ng Isabela, Pasiguran, Aurora, at ilang bahagi ng eastern part ng Quezon Province, pababa na yan ng Southern Luzon at Bicol Region area. Despite na magiging maalisangan at makakasulpot pa rin ang matinding sikat ng araw at taas ng temperatura, asahan ninyo na magiging madalas ang mga partly cloudy ang iiral. Pero sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon, patuloy pa rin tayo makakaranas ng napakamaaraw at maalinsangang panahon dyan, especially ng mga taga Ilocos Norte, Cordillera Administrative Region, pababa na yan. Take note sa mga taga-Tugigaraw patuloy kayong makakaranas ng napakamaalinsangang temperatura dyan mga folks, and the rest ng Central Luzon at ilang bahagi ng Zambales. Despite na magkakaroon ng mga ilang partly cloudy ang areas ninyo dyan, kaya expected na magiging maaraw at maalinsangan pa rin ang inyong magiging panahon dyan. Kabilang na ang buong bahagi ng Central Luzon, pababa na yan ng Tarlac, San Fernando, Pampanga, at dyan sa bahagi nga po ng Bulacan at sa Badanggapan, Nueva Ecija, papasok na po yan ng Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon na magiging partly cloudy at mas mangunguna pa rin ang matinding alinsangan kasama na ang buong Southern Luzon at Mimaropa. So take note po sa mga taga San Jose sa may Occidental Mindoro, mananatili pa rin kayo makakaranas ng napakataas na temperatura na lagpas 35 degrees Celsius ang magiging temperatura na dyan. Napakababa ng tsansa rin ng pag-ulan sa inyo dyan na maglalaro lamang ng 5 to 10% lamang ang tsansa. So maliit ang tsansa na uulan. Mangunguna po ang maalinsangan kaya uminom po ng maraming tubig at magbaon ng maraming tubig dahil maghapon na naman ang magiging matinding alinsangan. Ganon din silang bahagi ng Southern Luzon mula Marinduque, ilang areas ng Burias Island at Romblon, Masbate at dyan sa bahagi nga po ng Panay Island. Damay-damay na po ang buong Panay Island mula Kalibo, pababa na yan San Jose de Buenapista sa may kalurang bahagi ng Panay Island. Damay na ang buong bahagi ng Iloilo, Guimaras, patawid na po yan ng Negros Region, mula Bacolod, pababa na po yan ng Sipalay hanggang Dumaguete. Magiging maaraw po sa inyo dyan at maalinsangan. Pero pagdating sa bandang katimugang parte ng Cebu at Bohol, magiging partly cloudy to mostly cloudy pong iira sa inyo dyan. Damay na ang bahagi ng Siquijor, kaya merong trough na umiira dyan mula dyan sa bahagi ng Northern Mindanao na patawid ng bandang Visayas. So expected na mga isolated case of light rain showers pero mangunguna po ang maalinsangang temperatura lalo na sa bahagi ng Cebu City Central at pataas ng Daang Bantayan. Mula dyan sa bahagi ng Isla ng Poro at Leyte ay magiging maalinsangan din po ang inyong panahon dyan. Halos maghapon na pero makakaranas kayo ng mga ilang mga partly cloudy lalo na sa katimugang bahagi ng Maasin, Sogod, San Juan, pababa ng Liloan at San Ricardo. Dahil medyo may surface trough po na nag-i-influence dyan mula sa bahagi ng Northern Mindanao, makakaranas din kayo ng mga ilang light rain showers na hindi naman nagtatagal. And the rest ng Eastern Visayas, sa buong Samar Region, ay maalisangan po ang inyong magiging panahon dyan. Maliit lang din ang tsansa ng ulan. Isolated lamang, just in case, ang magiging ulan ninyo dyan, pero light rain showers po ang iiral. Dahil ang potential lamang na magkakaroon ng heavy rain potential ang areas ng Mindanao region. Especially dyan sa bahagi ng Caraga, Agusan del Sur, kabilang na ang Agusan del Norte, damay na ang buong Northern Mindanao sa may Cagayan de Oro, Ginoog hanggang Butuan at Cabadbaran City at ilang areas ng Surigao. Magkakaroon kayo ng mga partly to mostly cloudy dyan at asahan ng mga ilang light to moderate and some heavy rain showers. At kasalukuyan nakakaranas ng medyo heavy rain showers ang bahagi ng Agusan del Norte at mula dyan sa bahagi ng Bayugan City at dyan sa may bandang Mount Mangabon kasama na ang buong Ginoog, pababa ng La Paz, Lorento, Banawan, Santa Josepa, San Isidro, pababa ng Mangkayo at dyan sa bahagi ng Compostela Valley sabay bahagi ng Davao de Oro ay magiging moderate to heavy rain showers po ang iira sa inyo. So okay lamang po yan at medyo good news po para at least maibsan ang matinding temperatura dyan. Pero iwas na lamang sa mga flash floods just in case. At mula dyan sa bahagi ng Davao Oriental, so matadamay ang bahagi ng Davao City na makakaranas kayo ng mostly cloudy at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog. So ingat na lamang po and the rest ng bahagi ng Sorsogon area, makakaranas din kayo ng mga partly to mostly cloudy dyan at makakaranas din ng mga ilang scattered
moderate and some heavy rain showers, lalo na sa buong bahagi ng Coronadal City, pababa na yan ng General Santos City at ng Sarangani area. Dala na lamang na pananggalang at iwasan na lamang sa mga areas na just in case na magkaroon ng malakasang pag-ulan na posibleng flash floods. And the rest ng source din, kasama na ang bahagi ng Cotabato, ay magiging mostly cloudy po ang iiral sa inyo dyan. At dyan naman sa bahagi ng bandang Marawi, papasok na yan ng Zamboanga Peninsula sa Barm, ay katamtaman po ang magiging lagay ng panahon, pero unti-unti kayo makakaranas ng mostly cloudy at mga ilang kalat-kat na pag-ulan na may mga posibleng pagkidlat at pagkulog. Mula naman dyan sa may bandang Zamboanga Peninsula, mula sa Zamboanga del Norte, mula dyan sa may bandang Dapitan, Taridel, pababa na yan Sindangan, Iloy at Tabason, magiging makatamtaman din po ang iyong lagay ng panahon dyan. Maaraw muna, pero maya-maya makakaramdam kayo ng mga ilang party to mostly cloudy dahil sa influence po ng surface trough na nagpapaulan naman sa bahagi ng Zamboanga City area, patawid na ng isla ng Basilan, na nakakaranas ngayon ng heavy rain showers. Ingat na lamang sa mga kababayan natin sa Basilan, maging sa Hulo-Sulu dahil makakaranas kayo ng mga ilang potential of heavy rain showers. Ingat na lamang sa mga flash floods. Pero the rest ng Zamboanga del Sur, mula dyan sa bandang Ipil, Ameliat, Damalinaw hanggang Pagadian City, magiging katamtaman, partly tumusilikaw lang din ng iral. So posible pa rin kayong aabutin ng mga ilang light to moderate showers, lalo na sa may baybayin na ito ng Olotanga, Alicia at Tabina. So ingat na lamang kung bigla ang bumusang ulan, pero magiging katamtaman ang mga pag-ulan ito ng mga ilang moderate rain showers. So yan lamang po, madalas po makakaranas sa mga pag-ulan ilang bahagi ng Mindanao, especially sa nabanggit ko sa buong Agusan del Norte at ilang bahagi ng Compostela Valley at Davao Region, and the rest ng Sorsogen at Zamboanga Peninsula. And the rest ng bansa ay magiging maaraw at maalinsangan pa rin ang kabuuan nito mula bandang Visayas, Southern Luzon, and the rest ng northern part ng Luzon. Samantala, wala tayong magiging komento sa mga potentially na tropical cyclone development ay mananatiling mababa ang tsansa na magkaroon tayo ng mga above average rainfall, nanatili ring greater than 50 to 65% na below average rainfall probability natin hanggang sa mga second to third week ng month of April. So wala tayong magiging komento at wala naman tayong aasahan na may mamumuo pa rin na sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Puro easterlies lamang at high pressure area lamang na ridge na mas madalas nating mararanasan sa silangan ng bansa. Sa pag-alon naman, so far ay medyo naglalaro pa rin. Sa 1.25 meters ang posibleng taas ng alon dyan sa silangang bahagi pa rin ng Southern Luzon, Visayas at Eastern Mindanao. Pero kung titingnan natin o pagbabasin natin sa forecast models ni Pag-asa, sa isa nilang model, kung titingnan ninyo, ayan, medyo wala namang nakikitaan sila na gale warning according dito. So yung mga posible pa rin pag-alon na umabot ng 1.25 meters na lamang ang medyo iingatan na lamang ninyo mga folks despite na walang nakataas na gale warning. Ingat na lamang dito lalo na sa bahagi ng Eastern Bicol region sa may baybayin hanggang Eastern Mindanao. Pero the rest ng bansa ay wala namang magiging problema. Pwede po kayo lumayag lalo na sa buong kanluran ng bansa. Ay kalmado naman ang ating alon dyan. Sa ulat din doon, kahapon nakapagtala tayo ng isang magnitude 6.7 dyan sa may Maug Islands ng Northern Mariana Islands. At hindi naman ito nakitaan ng tsunami warnings at maging yung ating local official, kung sisilipin natin ay hindi naman nagtaas ng tsunami threat si PBOX. Na automatic na mag-generate din yan sa aking website. At least from international to local ay madali na nating na-verify kung talagang wala tayong tsunami threat. At since wala namang masyadong generated tsunami threat, ay automatic mawawala yung image ng generated na possible ng DART systems ng NOAA na may potentially na may tsunami nga po mga folks. Kaya maganda na rin yan at least isahan na nakikita natin. Pero nagkaroon ng malakas na generation ng magnitude 4, intensity 4 rather, na na-detect ng aking seismometer
At yan nga po, nakapagtala ng magnitude 6.7. Samantala, since 12 a.m. ay medyo kakaunti pa lamang ang naitala ng data feed ni PBOX at wala pa namang umaabot sa magnitude 4.0 pataas yung ating mga paglindol. At ang huli nito ay sa bandang northeast ng Anacan, Cotabato na magnitude 2.4 po ito. Naganap ito kaninang 9:40 a.m. So medyo mga moderate lamang na mga paglindol. Pero kung sisilipin naman natin yung lagay ng lindol sa Taiwan, kung titingnan natin yung cluster sa aking nearby earthquake sa PIMO weather section ay makikita ay nasa 60 na po na active na mga paglindol o mahigit 60 na po yung mga total na earthquakes dyan sa bahagi po ng Taiwan after magnitude 7.4. Ayan yung cluster niya. So tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks. Ingat na lamang sa ating mga kababayan dyan dahil nanatili pa rin dumayanig na mula magnitude 4 to 5.0 mahigit ang mga paglindol sa bahagi pa rin ng Hualien City, Taiwan. Ayan, so patuloy pa rin ang mga pagyanig. Ingat na lamang dahil medyo patuloy pa rin gumagalaw yung split plate dito. Yung isang plate dito, kung titingnan natin ano bang tawag nila rito. Yon, yung reverse strike slip, longitudinal valley float. So yan yung pagka yumanig, nagbabanggaan sila pareho. So nagmumultiple yung vibration. Kaya marami po ang nadisgrasya at nagkaroon ng maramihang damage sa mga structure. Kasi nung nagkaroon ng vibration, ay nagkaroon ng nagkarambola po yung itong valley fault lines na ito. Sa pagitan na yan, nagkarambola yan. So nagumpugan sila, so dumoble-doble po yung generation ng earthquakes. Dahil isa itong reverse district strike slip na fault. Kaya nung yumanig ang magnitude 7.4, nagkaroon ng multiple vibration dahil nga po sa nagkarambola yung mga strike slip na yan. Kaya ayan, ang dami po na-damage at marami na rin po ang nasugatan dito at ilan na rin ang mga nasawi. So hopefully maayos na po ng Taiwan government ang paglikas at pagkumpuni sa mga nasilang structure. Malaki-laki naging damage. So hindi tayo nagkamali ng analysis noon na high talaga o medium to high yung magagawa nitong damages sa bahagi ng Taiwan. Kasalukuyan naman sa real time ng World Seismic Monitoring, kung sisilipin natin ay mayroong malalakasang paglindol dyan kaninang 10:29 a.m. dito sa bahagi ng Yunnan, Guizhou, China. At may magnitude 5 diyan sa bahagi na naman ng Taiwan. So multiple earthquakes pa rin ang nararamdaman at patuloy na mga pagyanig sa Taiwan. So the rest, mas marami sa may bahagi ng Taiwan at may mga pagyanig na rin na naitala sa may Ryukyu Islands, Japan, Banda Sea, at ilang bahagi ng East Coast ng Honshu, Japan na nagkaroon sila ng magnitude 5.4. So ingat na lamang po dahil medyo magalaw yung ating Pacific Ring of Fire. Ayan, kung titingnan natin yung buong Pacific Ring of Fire ay lahat malalakas po ang mga pagyanig sa buong Pacific Ring of Fire natin. At sa bandang side naman ng American region ay may pagyanig din. Ayan magnitude 5 sa of course yung Chiapas, Mexico. Magnitude 5.2. Naganap ito although kahapon mga 5:01 PM naman ito. 5:01 AM ng madaling araw naman ito oras sa Pilipinas. So kung mapapansin ninyo, yung Pacific Ring of Fire natin, lahat sila nag-generate o nagsasagawa ng mga malalakasang paglindol. Maging sa Tonga Islands, Mariana Islands, ito nga po yung malakas na pagyanig na-record natin at na-detect ng ating seismometer na nag-produce ng intensity 4 na earthquake. So ingat na lamang po dahil medyo malikot ang ating mga fault line sa buong Pacific Ring of Fire. Samantala sa ating historical earthquakes, para malaman natin kung nakakailang lindol na po ba sa month of April, kung ilan na po ang potentially na nadagdagan. So far, nasa 166 po ang ating total earthquakes ngayon. 156 dito ay magnitude 2.0 pataas. 7 na ang magnitude 4.0 pataas at 2 sa magnitude 5.0 pataas na wala naman so far nadadagdagan at nanatiling isa ang magnitude 7.0 pataas which is yung magnitude 7.4
7.5 naman dito kay P-Box na nangyari nga po sa bahagi ng Taiwan. So, mukhang mabagal pa ang progress sa pagdagdag ng mga maraming mga paglindol. Pero ingat pa rin mga folks, dahil hindi pa rin natin alam sa mga susunod na araw dahil magalaw nga po ang ating mga faults sa Pacific Ring of Fire. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Sabado, April 6, 2024. Hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, April 6, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa pang detalye na hindi natin na isama sa report ngayong umaga at makita na rin ang real-time updates ng weather station ko sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.